Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Maynila. Mag-update tayo sa ginagawa na bagong SM Harrison. Ito na palang pinaka-latest na progress dito sa ginagawa na bagong mall. Ito na, makikita na natin dito yung magiging entrance ng SM Harrison dito sa Adriatico Street. May driveway dito at drop-off area. Meron ding entrance na ganito doon naman sa kabila sa may Mabini Street. Sobrang lawak talaga ng bagong SM Harrison na ginagawa dito. Ayan, makikita nyo naman, sinagad talaga dito sa dulo ng property line. Katabi naman yan ang SunTrust Condominium at sa likod ng condominium ay Manila Zoo na. Sa tapat naman ito ang Rizal Memorial Sports Complex. Na nakaschedule na magbukas ang bagong SM Harrison next year. Kaya naman tuloy-tuloy na ang construction ng bagong mall. Ito palang bagong SM Harrison ay isang flagship mall. Ibig sabihin napakalawak nito. Isang modern na bagong mall ang tinatayo dito. Kung napanood nyo yung mga previous update natin, ipinakita ko na nga sa inyo ang mga disenyo ng bagong SM Harrison. Nagkaroon na rin pala ng agreement ang Philippine Sports Commission at ang SM Prime Holdings para sa redevelopment
ng Rizal Memorial Sports Complex. Ibig sabihin ay modernize na itong sports complex sa tulong na rin ng SM. Magkakaroon din ng redevelopment sa mga kalsada dito, magiging malawak na yung mga pedestrian walkway at marami pang ibang project. Dito naman tayo sa kabilang side ng mall, ito ng latest na progress. Kung hindi nyo pa nabalitaan, isa pa sa bagong project na itatayo dito, ang isang modern at world-class na indoor arena. Ayan, makikita nyo naman dito sa gilid ng mall, meron pang malawak na area. Sa tingin ko dito itatayo yung bagong arena. Unti-unti na nga na nagiging exciting itong bagong SM Harrison Mega Project. Hindi lang mall at indoor arena ang itatayo dito, magkakaroon din ng mga residential condominium, office building at posible din na magkaroon ng National University Building. Katulad rin sa ibang SM na nilagyan na ng National University. Ang SM na kasi ang majority shareholder ng NU. Anyway, meron pang bagong project na tinatayo dito naman sa kabila. Medyo maliit lang yung property na yan na kasama din sa SM Harrison Complex. Ayan, makikita nyo naman hindi sagad dito yung mall at meron pang malawak na area dito sa gilid. Andito naman tayo sa kabila sa Mabini Street. Ito naman yung kabilang side ng mall. Ayan, makikita naman natin ganito kalawak ang bagong SM Harrison. Ito naman ang magiging entrance dito sa Mabini Street. Nasa tapat ito ng Bangko Sentral. Abangan natin ang opening nito next year. Napakaganda pa naman ng disenyo ng bagong SM. Konting lakad lang, nandito na tayo sa may Quirino Avenue. Patuloy pa rin na pinag-uusapan ang pagputol ng mga puno dito. Akala natin tatahimik na ang isyong ito matapos na pansamantala na itigil ng San Miguel Corporation ang pagputol ng mga puno dito sa may Quirino. Pero tuwing gabi pala nagpuputol pa rin sila. At may napanood nga tayo sa balita na tuloy-tuloy pa rin. Anyway, hindi naman illegal ang ginawa nila dahil meron silang permit mula sa DENR. Nasa 600 plus na mga puno ang pinayagan na putulin para sa SALEX, ang Southern Access Link Expressway na itatayo dito.
Ayan, makikita nyo naman naputol na yung mga puno. More than 400 trees na ang naputol. Kumbaga, too late na. At meron din naman silang permit para sa tree cutting at earth balling. Hindi lang yan dito sa may Quirino, didiretso pa yung viaduct ng Salex Expressway dito sa may Rojas Boulevard. Gagamitan ng Salex Expressway ang gilid ng service road dito sa Rojas Boulevard. Ayan, sa ngayon marami pang puno dito pero puputulin lahat yan. Ganon din dito sa kabila, papunta naman sa may Vito Cruz hanggang sa may Buendia. Eto na pala ngayon yung dating Grand Boulevard Hotel na na-demolish na. Nabili na pala ito at tatayuan ng isang high-end luxury residential tower. Ang bagong residential tower na itatayo dito ay tinatawag na The Panorama Manila Bay. Matatapos na pala itong bagong SMDC Sands Residences. Tapos na rin ang major renovation dito sa Aristocrat Restaurant. Na-modernize na nga ang design ng restaurant. Ganun pa rin, bukas sila 24 hours. Ibang-iba na dito sa may Baywalk area. Mula nang sinarado dyan, hindi na maganda dito. Dati napaka-walkable ng lugar na ito, lalo na dyan sa may Baywalk. Ganito na pala ngayon dito sa may Raha Sulaiman Plaza. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga projects na ginagawa dito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!